holy name, glory to your holy name, glory to your holy name. Hallelujah. Come on, give your worship, give your praise, hallelujah. Give your shout unto God. Hallelujah. Come on, people of God. Clap your hands all over your people. Shout with a voice of victory. Make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah. For greater is He that is in you than he that is in the world. Come on, people of God. For the Father is seeking such to worship Him. He's seeking to worship Him in spirit and in truth. Naghahanap ang ating Ama. Nagsasamba sa Kanya. Ng Espiritu mo ay manunuhanan. For God hanap ang process of His people. Woo! Hallelujah! You can open your mouth and shout. Hallelujah! Shout again. Hallelujah! Jesus, lahat ng mayroong hindi na magpuri. Let everything that happened praise God, even hallelujah. Dahil mayroong nag-iisang na Diyos. Ay, nakahari! Nakahurihin na! Nakahamasambahin! Hallelujah! He is the King of Kings, the Lord of Lords. He is the way, the truth, and the life. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. Oh, hallelujah! Jesus, He is the resurrection and the life. He is the giver of life. He is the leader of life. And the Lion in the tribe of Judah. Shout! Amen! Napakasarap yung purihin ang ating nag-iisang Diyos, mga kapatid. Amen! Masarap magpuri kapag naiintindihan mo, mga kapatid, na mayroong nag-iisang Diyos na namasambahin, na namapurihin. Hallelujah! Jesus, if you could understand, kung naiintindihan ng natin, mga kapatid, hindi sapat ang ating papuri, hindi sapat ang ating pagsamba, hindi sapat ang ating pasasalamat. Oh, hallelujah! Dahil ang pakabuti ng Diyos nating pinaglingkuran. Minsan nakakatawa, pero napakabanal natin, Sister Chanel, dahil naging tao tayo. Hindi mo naisip kung naging manok ka everyday, kinakatay ka. Kung naging baboy ka everyday, kinakatay ka. Kung naging lamok ka, mga kapatid ko, umiiwas ka, makakain ka, pero napipisak ka. And yet, kung ating unawain, we are human. Why we are human? Because our breath is connected to the King of Kings. Our breath of life is connected to the Creator. The breath of life to us. Ang ating hininga konektado sa Kanya, mga kapatid. Kaya anytime pwede niyang kunin ito. Hindi tayo pwedeng magmamayabang. Kahit anong mayroon tayo, lagi natin ipapasalamat sa Diyos. Kasi kung nakikita ng Diyos, Sister Chanel, na marunong kang mag-recognize palagi sa Kanya, paulit-ulit at paulit-ulit Kanyang pagpapalain. Bakit? Marunong kang magbalik sa Kanya. Amen. Tayo po'y manalangin. Taas natin ating kamay. Dakilang Ama, salamat po sa oras na ito. Gawin mong boses ang boses ko, Ama. Gamitin mo ang katawang ito, O Diyos, bilang daluyan ng iyong pagpapala. Lingin namin, O Diyos, na habang ikaw po'y makikipag-usap sa kanila, buksan mo ang kanilang mga puso, kanilang mga isipan na maintindihan ang iyong mga banal na salita.
Amin po ang kini ng mga pagpapala, ang kini namin ang tagumpay, kagalingan, milagro, awa, kapatawaran ng aming nagawang hindi kaaya-aya sa iyong paningin. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Habang aming pong ibabalik ang papuri, pagsamba, pasasalamat sa iyong nag-iisang pangalan, aming Panginoon at Hari, Panginoon Jesucristo. Lahat magsabing Amen. Before you will take your seats, kamay mo yung katabi, sabi mo, favor, promotion, and victory. Amen. Praise God. So just take note, write in your mind, write in your heart, amen, yung mga salita po ng Diyos na ating pong tatalakayin ngayon, mga kapatid. Remember, I will not speak of myself. The word that I speak to you is not mine. Hindi po ako nagsasalita na akin lamang. Ang atin pong papakinggan ngayon ay ang salita po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. At ang salita po ng ating Panginoon ay makapangyarihan. Remember, hindi po babalik ang salita ng Diyos na walang kabuluhan. The word of God will not return void. It will accomplish. Magaganap yun, matutupad yun. Kapag pinanghawakan mo yung salita niya, magaganap yun. Kahapon, nag-big bye kami ni Pastor Dudes. No? Very fulfilling yun kasi maliit pa lang ako. Kapag may dumaan doon sa kalsada, highway namin, marinig ko ganun, lumalabas talaga ako. Grabe na panood ko, tuwang-tuwa. Kailan kaya ako magkaroon ng ganyan? 40 years after, na-fulfill yun. Kakasama kami. Goodbye kami, mga kapatid. Wow, sarap. Kahit wala kami exercise, first time namin humawak, sabi ko kay Dudes, first time namin, marunong kami magmotor. Sabi ko kay Daryl, sabi ko, Dak, so sunod, ita-drive mo yan. Ngayon, dalawa pa lang, pero maganda yun pag magiging 10 tayo. Sinong gusto magmotor? Yan. Manalangin kayo na tag-iisa-isa tayo. Amen. Mayroon tayong 2. 8 na lang. Ilan tayo dito? Ayan. Sabi ni Brother Fred, bilang mo ako, sir. Hindi lang ako kumikimo. Sabi ko, okay. Darating yun. Deuteronomy chapter 28, verse 1, mga kapatid. Tagalog tayo para madali ninyo maintindihan. Ito yung tandaan ninyo. Ngayon, alam na natin na kapag ating pinanghawakan ang salita ng Diyos, Brother John. Next week, kaya sama si Brother Jay. Next week, kaya na kaya natin patakbuhin yung ano natin? Yung wigo ni Brother John? Para mamamasyal ka na sa Luneta. Okay. Deuteronomy 28 verse 1, at mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Hindi kayo mabuti ha. Now, look at me. Minsan kasi kaya wala tayong gana, hindi natin naintindihan. Kasi pag nagbabasa tayo ng Bible, wala naman, literal lang, walang picture. Kaya na, mas maganda manood ng Netflix, YouTube, Facebook, kasi naaalo yung mata natin. Pero, hindi kayo mabuti. Ito'y isa sa napakahalagang bagay dahil ang salita ng Diyos ay Diyos. When you understand the Word of God that is Him, siya yun. At kapag siya yun, mga kapatid, lahat kaya niyang gawin. Para hindi niyo ako naintindihan. Lahat kaya niyang gawin. If we will go back our mind, amen, history will tell us na kung paano po kumilos ang Diyos, mga kapatid. Can you imagine, naglalakad ang mga Israelita, amen, dahil sa init ng disyerto, mga kapatid ko, nagiging panganod. Di ba pag mayroong
mayroon pong tinatawag na ulap at may araw. Ba? Hindi po tayo naiinitan. Di ba? Bakit? Kasi natatabunan yung araw. Habang naglalakad yung mga Israelita, amen, hindi sila naiinitan. At paggabi naman, napakalamig ng lugar, ng diserto ng ilang. Anong ginawa ng Panginoon? Nagiging pillar of fire po siya. Amen. Unang-una, para walang makalapit na mga wild animals. Kasi sa desert, pag gabi niyan, maraming wild animals, may mga ahas, may mga bear, lion, pwede silang kainin. Pero kapag may fire, takot po ang mga mababangis na hayop pag may fire. Kaya wala kang mapabasa na mayroong isa sa kanila nakagat ng ahas, nakain ng leon. Wala. Bakit? May pillar of fire. At pag nagugutom sila, ang Panginoon nagpapaulan sa kanila ng mana. Alam mo ibig sabihin ng mana? Ano ito? Diba? Hinahanap natin yung bulyong. Sasabihin niyo ngayon, ano ito? Mana, ibig sabihin, what is this? So, ang Panginoon, nagpapaulan po ng pagkain sa kanila araw-araw. May kausap ako? Araw-araw nagpapaulan. May mga tao talaga na medyo sakim. May mga tao talaga na medyo mag-ipon tayo, baka bukas wala na. Kaya sinabi ng Panginoon na araw-araw magbibigay ako ng fresh manna. Imagine mo, umuulan galing langit. At kapag nag-iipak sila, tinatago nila yung manna, inuud. Alam mo ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, kapag nagpala ang Diyos, magtabi ka lang ng sapat para sa iyo. Huwag yung sobra-sobra. Nagiging mindsetting kasi natin, pag wala pa, sana, pag mayroon ako, isi-share ko. Pero pag mayroon na tayo, marami pa pala akong kailangan, akin na muna to. Nagbago ka na. Hindi mo alam, sinubukan ka lang ng Panginoon. Hindi mo alam, napatikim pa lang yun, nagbago ka na agad. May kausap ako. At kung nagsama na sila sa mana, Brother June, ang ginawa ng Panginoon, nagpadala na naman siya ng mga quail. Katakot-takot na quail. At kung napunta sila sa lugar na walang maiinom, tinutusok lang ni Moses yung bato. Can you imagine? Ang bato, tinutusok niya at lumalabas doon yung fresh mineral water. Kaya sobrang inis po ni Moses sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, hinampas na yung bato. Boom! Paghampas yan, lumabas yung tubig. Nung lumabas yung tubig, pag inom ng mga Israelita, ang pait. Kaya huwag kayo magpangalan ng pangalang Mara, dahil ibig sabihin ng Mara ay mapait. Clara na lang, Clara. May Mara ba tayo? Sino? Ha? O mapait yun. Mag-nickname ka. Sino mang Mara dito? Mag-nickname ka. Baguhin mo yung pangalan mo. Nickname. Kasi maging mapait yung buhay mo. Magiging mapait. Nakasalalay kasi yan. Yung pangalan mo. Kaya nga, anong kilala nyo sa akin? Doon, di ba? Pag tinatawag kong Mitchell, parang tumatay ba yung Mitchell? Hindi bagay sa kay Mitchell. Si Sandy mo, yun ang pangalan mo? Samuel. Mag-Samuel ka na. Yung Samuel kasi isang dakilang propeta na nag-anoint kay King David. Mula ngayon, Samuel ka na. Tingin mo, magiging milyonaryo ka. At taka ka lang, dami ng mga kontrata na darating sa'yo. Hindi mo na alam kung anong unahin mo. Pag nakipag-usap ka, anong pangalan mo? Samuel.
Paggawa ka na ng calling card kay Generos, Samuel Toledo. Iba ang dating kontraktor ang dating. Flood control. Para si Brother Louie. Ang pangalan ni Brother Louie ay Luisito. Pero di ba, pag meet ka, ano sabihin mo pangalan, sir? Louie, di ba? O, tingnan mo. Big time kasi engineer. Samuel ka na, Samuel. Yung Sunny Boy kasi para mga tirador yun. Sino yun? Tirador ng kanin. May Sunny Boy kasi kami kapitbahay ng tirador. Ngayon dyan, Sunny Boy, tirador yan. Pero, hindi naalala ng Israelita kung paano ang ginawa ng Diyos sa kanila. Nagreklamo sila, anong ba yan? Dinalala mo kami dito. Ganito. Mamamatay kami. Wala na kami matatakbuhan. Nandyan yung mga sundalo ng Egypt. Sa kabila, bundok, magkabilaan, tapos dagat. Saan kami? Lalangoy kami, Moses. Sabi na. Problemado, stress si Moses. Stress. Tumawag sa Panginoon. Si Moses ay 18 years old. Same lang yun. Hindi mo pwede sabihin na kasi noon, magmula kay Noah, ang tao, ang pinakamahabang edad na ng tao, 120. Kay Noah, pagdating kay David, sinabi ni David, 70 to 80 na lang ang tao. Sino may edad na 70 dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay, okay, may edad. Gusto nyo, dagdagan pa yung buhay ninyo? Plus 70 ulit. Nakapagod na. Ilan na yung 70 years old dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. 70. 70 pataas. 1, 2, 3 lang kayo. Imagine mo yan. Tatlo lang sila, 70. Masaya na kayo sa 70. Yung iba nga, hindi maabot ng 70. Si David namatay at the age of 70. Yung anak niya si Solomon, matindi yun sa Liboy. Yung anak niya, si King Solomon, 700 yung asawa, 300 ang kabit, patay pa rin. At the age of 69. Diyan napakahalaga na maunawaan natin yung salita po ng Diyos. Panghawakan natin, Deuteronomy 28, verse 1. At mangyayaring kung iyong dilingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa inyo. Sa araw na ito ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lugar. Ano ibig sabihin? Pakinggan natin mabuti ang salita ng Diyos. Na paano natin mapakinggan ang salita ng Diyos? Una, magbabasa po tayo. Sino mahilig magbabasa ng Bible? Basahin po natin. Pangalawa, intindihin po natin ang kanyang mga salita. Pangatlo, sundin natin ang kanyang mga salita. Paano malinaw dyan? Iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos sa akin inuutos sa inyo. Ano ibig sabihin? Ang Diyos nagsabi kay Moses. Si Moses sinasabi niya sa mga Israelita. May kausap ako? Ngayon, hindi niyo makikita ang Diyos because God is Spirit. Pero ang boses na ito, dapat ninyong pakinggan mga kapatid. Dapat ninyong unawain bakit ito yung magbibigay sa inyo. That is not mine. Yun yung salita po ng ating Panginoon. Verse 2, ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Ano ibig sabihin? Kapag nakikinig kang mabuti,
kapag iyong sinasaliksik mabuti ang salita ng Diyos. Kaya naging problema, boring kasi. Kaya nga, ginagawa natin, exercise muna tayo, kantahan muna bago ang salita ng Diyos. Ang kinatatakutan ko, kapag nag-fully aircon na tayo, masarap nang matulog. Mabuti pa sana yung mainit kasi, pay-pay na. Ngayon, nasa comfort zone na kayo. Medyo malamig na. Ngayon, tagulan, may electric fan pa, may aircon pa. Ang inihintay na lang natin, yung pagbayad ng bill kung lalamigin ba tayo. Diba? Ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong, mayroong kung. Sabi mo sa katabi, kung, hindi ako ha. Kung iyong titinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Now, tayo po ang katawan ng Panginoon. Maririnig mo lang ang tinig, ang boses ng Diyos kapag mayroong siyang tao na pipiliin na mangangaral. Ngayon, ako yung nagtuturo sa inyo, Brother John. Ako yung tinig. Alam ko yung boses ng Panginoon. Kung hindi niyo ako pakikinggan, hindi niyo matatanggap yung pagpapala. Eh marami pong mga kapatiran, hinihintay nila, pupunta dito sa simbahan. Ito, hindi naman to church eh. Ang church tayo. Ililigtas pa to ng Diyos eh. Pag naglindol na, babagsak to eh. Sino ililigtas ng Diyos tayo? Eh, hindi itong katawang ito. Kasi itong katawang ito, mamamatay ito. Ano yung ililigtas ng Diyos? Yung nandyan sa loob mo. Sino yan? Kaluluwa mo. Kaya sabi ng Panginoon, for what a man profit if he gain the whole world, but he will lose his own soul. Anong mangyayari kahit maangkin niya ang buong sanglibutan, pero mawawala ang kanyang kaluluwa? Wala pong halaga ang lahat ng mga bagay. Ang ating kaluluwa, Samuel, ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Ito yung pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinanong ko nga si Sister Jai, ano ang iniisip mo kung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Habang nagbabiyahe kami kagabi, antok na ako, pagod na pagod ako nagmotor. Tapos sabi ko kay Mickey, ikaw lang mag-drive. Kaya na, hindi nakasimbay, pagod na pagod. Sabi ni Sister Jai, parang ganito din, pero mas sosyal na lang. Minsan mentality kasi natin, pupunta ka sa langit, mag-prepare tayo. Sabi ni Brother Efren, kasi doon, puro pagpupuri na lang. Pupunta pa tayo doon, nagpupuri doon. Ano gagawin natin? Ganun lang, araw-araw. Papayag ka, ganun? Buhay na walang katapusan, ganun lang, hindi. Kung anong buhay mo dito, anong gusto mo dito, anong naranasan mo dito, doon, ina-upgrade yun sa kabilang mundo, sa kabilang buhay. Pero ang maganda doon, hindi ka na nagkasasakit, hindi ka na iiyak, hindi ka na namamatay. Lahat, pagkakain ka ng baboy doon, kahit isang buong lechon, hindi ka na magkakahiblan. Isang bakang lechon, kainin mo ngayon. Walang gout. Brother Sinon, crabs matataba, lantakan mo ngayon. Wala. Imagine mo yun. At hindi ka nagagamit ng oxygen, manghuli ka ng isda ngayon, pupunta ka ng silalim, gusto-gusto ko itong masarap na tuna na to. O kukunin mo na lang. Hindi ka na namamatay. Exaggerated, parang ganon. Magdadive ka na lang, mamamana ka. Wala kang gamit-gamit na oxygen, papapanain mo yung gusto mong isda, o kainin mo. Naisip niyo kung anong adventure mayroon? Pinipicture out ko lang sa iyo para excited kayo. Buhay na walang hanggan. Imagine mo yun, dito may hangganan. Hallelujah. Masaya kayo. Tingnan mo, Sister Billy at saka si Brother Chris. Grabe yung pagmamahalan nila.
Oh. Tapos may mauna. Kaya sabi ko, Sir Jaja, noong nakarang araw, sabi ko, kapag may mauna sa atin, mag-asawa ka pa? Sabi ni Sir Jaja, depende. Kung mag-asawa ka, para makadalawa ka. Sabi niya, sinasabi mo rin, mukhang ikaw yung gusto mag-asawa eh. Sabi ko, parang ganon. Kasi lahat halos mga barkada mo, mga balo na lahat eh. Tapos nag-asawa sila. Pinagkukwentuhan kayo, may isa kaming kaibigan, nabalo rin. Pero ang pang-asawa niya, medyo magsisenior citizen. Sabi ko, maling-maling to. Kung ako nabalo, tapos pag-asawa ko ulit, diba? Yung, alam mo, ikaw mabalo. Sikat na dapat ni Sister Shea. Parang gusto mong mabalo rin. Huwag kang ganyan dyan. Pray ka lang. Anong ibig sabihin? Babalik tayo. Gusto ng Panginoon, matanggap natin yung biyaya ng Panginoon. Kasi minsan kasi tayo, bilang mga lingkod, bilang mga anak ng Diyos, minsan kasi masyado tayong, masentimental tayo palagi. Na ang Diyos kasi nangako sa atin ng pagpapala. Ang tanong natin, bakit hindi pa tayo pinagpala? Ang sabi ko nga kay Pastor Dudes, ang totoong pagpapala, yun yung sinabi ng Bible. Ano yun? Siksik, liglig, at umaapaw. Parang mga pikulan mo pala. Naman hindi pa dumating yun. Huwag kang titigil sa pag-pray. Huwag kang titigil na maniwala ka sa mga sinasabi ng Panginoon. Kasi darating yun. Darating yun. Na huwag titigil ka, minamaliit mo ang Diyos. Verse 3, magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Ibig sabihin, kahit saan ka, sa syudad ka nakatira, sa parang ka nakatira, mapalad ka pa rin. Bakit? Nakikinig ka sa salita ng Diyos, sinusunod mo ang salita ng Diyos. Amen, hallelujah. At pag ikaw ay ginagawa mo lahat ng mga bagay na yan, kahit saan ka ilalagay, pagpapalain ka. Wala yan sa lugar. Wala yan sa lugar. Verse 4, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan. Oh, hindi mabuti. Lahat ng gagawin ng iyong katawan, ay ibig sabihin, skill, talent, magiging mapalad. Kasi bawat isa sa atin, mayroon tayong mga potential. Hindi mo lang na-discover. Hindi mo lang na-discover. Ngayon, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop at ang karagdagan sa iyong bakahan at mga anak ng iyong kawan. Kasi ito, pinikwento ito noon kasi ang trabaho naman nila noon, kapag mayaman ka na, marami kang hayop. Hindi maraming kahayupan. Sa Cebuano kasi, sa aming Bisaya, ang grabe dami mong kahayupan. Ano? Dito, sabi ni Jaja sa akin, kung salita ng kahayupan, masama dito yan. Para sa amin, pag namamanhikan ka, ang tawag sa amin, asawahin. Asawahin. Sabi ni Jaja, mali yan dito. Mali yung grammar mo. Pag asawahin dito, iba yan, parang hayop yan na ano. Masama yan. Careful, parang ang Diyos ay nagpakamatay. Imagine, paano pakamatay? Sa amin kasi, pag namatay, ginawa ni Kristo na namatay, nagpakamatay yun. Dito ang nagpakamatay, nagpatiwakal, di ba? Sa amin, sa Bisaya, pag sinasabi mong maglibang-libang ka, huwag dito, doon sa ASEAN. Sa inyo, pag naglibang-libang, medyo na ako sa master, naglibang-libang, di ba? Sabi, pag naglibang-libang, nagtatai ka nun.
Kaya unawain natin mabuti ang salita ng Diyos. Baka magkamali tayo ng interpretasyon. Anong gagawin mo, Brad? Maglibang-libang ako. Patay ka ngayon. Maling interpretasyon. Kaya unawain natin mabuti ang salita ng Diyos. Sa kanilang panahon noon, ang sukatan na mayaman ka, marami kang hayop. Kaya tingin mo si Job. Si Job, libo-libo yung hayop. Ilang libo yung kanyang camel, ilang libo yung kanyang tupa, ilang libo yung kanyang mga baka. Ang dami. Sa panahon noon, si Job yung pinakamayaman. Si Abraham din, ang dami din mga hayop. Kaya sabi dito, kapag ikaw po ay nakikinig, sumusunod sa salita ng Diyos, pagpapalain lahat ng bunga ng iyong katawan. Magiging mapalad ang iyong buslot, ang iyong palayo. Imagine mo yun, lahat ng sisidlan mo pagpapalain. Diba? Kaya ako, kapag pupunta ako ng mall, Father John, may gusto ako, pag-pray ko yun. Sabi ko sa Jada, gusto mo ng washing machine? Yan nga, tumatik. Talaga, salang mo na lang, marami kang magagawa. Karoon ka ng ganyan. Namamasal kami, wala kang pira, window shopping. Pero pinag-pray mo yun. Hindi akin to, ito yung gusto ko. Sasakyan, gusto mo, yes mo yan. Ito, gusto ko magkaroon ng sasakyan ganito. Pinipray mo yan sa isip mo, mananampalataya ka na. Kasi yun yung pangako ng Diyos. Now, anong ibibigay sa'yo? Wala ka namang hinihingi. Anong sabi ng Bible? Anong sabi ni Jesus? Kaya hindi kayo nabibigyan. Bakit? Kasi hindi kayo humingi. Pero ang lahat ng humingi sa inyo ay, binibigyan. Ask, and it shall be given. Ang lahat sa inyo na kumakatok ay pinagbubuksan. At ang lahat sa inyo na naghahanap ay, nakakasumpong. Ang tanong, Pastor, bakit parang ang hirap pa rin ang buhay? Kasi yung mentality mo. Pinahirapan mo yung buhay mo. Anong gagawin mo? Dapat magiging positibo yung isip mo. Si Vicky nga nang wala dito si Vicky, birahin natin. Kinausap ko yung si Binilibin dyan sa Bagtas. Na problema kasi yung na problema yung manager. Saan ka nagtatapon? Wala si Manong dito. Wala, sakit na, mabaho na yung natin, wala magtatapon ng basura. Narinig ko, bumibila ko si Binilibin. Sir, wala magtatapon ng basura ninyo? Wala na eh. Meron akong i-recommend. Saka mabuti naman. So ano pong deal? Sabi niya, bibigyan namin ng 500 kaya nakuha niya ng basura. Wow, isip-isip. Sige sir, pupuntahan ko lang, babalik ako. Para gawin ko. Pagbalik ko ganyan, nagsuot ako ng damit na parang sombrero kong ganyan. Sir, ako po yung pukuhan ko sir. Ikaw yan sir! Yung kanina pastor po ako. Ngayon, basurero po ako. Kaya naman sir, po. Dala-dala ko yung kaparapak. Kinakarga. Tapos sabi ko, may pakiusap lang ako sa'yo sir. Di ba, manager po kayo? So po, pwede bang i-recommend mo ako sa mga manager na ng 7-Eleven? Ako ang kukuha ng mga basura nila, karton, lahat-lahat. So, sige sir, tinawagan na mag-meeting kami bukas. Sabihin ko, nung meeting sila, may yan sila yung tawag nito, mayroong regional, provincial, meeting sila. Sabi, sir, okay na, approve yung request mo. Mula Baclaran hanggang Tres Martires, ikaw ang kukuha ng karton. Grabe, problema ko ngayon. Saan ko ikakarga? Kinuha ko si Mickey. Dali tayo. Hiya-hiya ko sila. Ang bihira. Pero huwag kayo mahiya. Nagkarga namin pa. Una naming deliver kay Salome. Pinakilala sa akin ni Padre Sir Salome. Isipin mo, 400 kilos. Times 7 noon ang yung karton. Magkano na kilo ng karton ngayon? Mababa ka lang, 3, 2. Noon, ang taas. Balik ka naman agad. Sabi niya sa Rudy, napakadami yung karton. Meron kaming kukunan. May tumawag pa sa akin yan. Nakasama ko si Brother Jay. Meron po kami mga sira-sirang computer dito. Mga
Makati naman sa Mitsubishi. Hinakot namin yung mga computer. Binili ko lang ng piso 1 kilo. Kasi dapat lang mayroon sila, may marirecord. Hinakot namin ni Mother Jean. Masakit pa yung bato ko nun. Magkano yan? 1 kilo. Excited akong ganun. Tapos papel, ang papel nun, 11. Yung papel na puti, 11 ang kilo niya. Oo. Nakasalba yun ng ilang bayaran namin ng bahay. Oo. Tapos ito ngayon, nirecommend ko siya, ayaw magtrabaho si Vicky. Ayaw magtrabaho sa iyong karton-karton. Sabi ko, kung nag-aral ka pang mabuti, hindi ka sana magaling ng karton. Kinausap ko yung manager ng 7-Eleven. Boss, baka pwede pasok yung pamangkin ko. Saka, anong natapos? Alis ko yan. Inisip ko, ilililit ko to para mapasok ko. So habang hindi pa, unang araw okay si Mickey, kasi magaling mag-computer yun eh. Nung nakasweldo na, after nakasweldo, Mick, dito ka pa, sunod na araw, sabi ko, nagpuha ko ng karton. Saan yung pamangkin ko, sir? Laging late, sir, tapos minsan absent. Bumalik ako doon, yun pala, kasama ni Silbert, sila Giselle, laro ng computer. Binatutong pampira kasi pinasok kita dito. Balik! Kuha ka ng karton! Pinaaral ko yun. Pinaaral ko sa Pasay, computer. IT. Sabi ko, subukan ko natin. Mas magulang ako sa kanya eh. Subukan ko dito. Kunyari, hindi makabalik yung pamasahe niya. Papunta lang. Pasok na ako. Tanggap pa rin. Hindi nagreklamo. Sundan ko, tapos sinundan kong ganyan. Liko pala doon sa computeran. Opisina na siya ganyan. 1 hour. Lagay na siya ng Nandoon ako sa likod niya, tinitingnan ko yung nalaman niya. Galing. Ginagano pa ako. Ganun pa siya. Bang! Hira ka, pinapaaral kita dito ka lang pala. Turi ko. Uy! Construction! Sabi ni tatay, Nick, ang tagal namin nagmamasa, Nick. Ikaw lang pala, nagko-computer lang. Na bakit minsan hindi dumating yung pagpapala? Dahil din sa atin. Kasi ang blessing kasi, tinitingnan ka ng Panginoon, hindi mapagkatiwalaan to. Sayang yung blessing ko dito. May kausap ako. Kaya kapag pinagpala ka, huwag mong kalimutan ng Panginoon. Itabi mo na yan, kasi magagastos mo yan. May kausap ako. Magtabi ka sa Panginoon. Pagkatapos noon, magtabi ka para sa sarili mo. Ang matitira, bahala kung anong gagawin mo dyan. Kasi magkasya pa rin yan. Nagkasya ngayon na wala ka. Lalo na pag mayroon ka na. Tama, mali? Diba? Verse 6. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Labas-pasok, pupunta ka sa ibang bansa, pagpapalain ka. Kahit nandito ka, Brother Mike, pagpapalain ka. Kahit anong gagawin mo, pagpapalain ka. Pero magtataka ka kapag hindi mo sinusunod ang ating Panginoon. Kahit 40 years ka na sa ibang bansa, pag uwi mo, parang walang nangyari. May kausap ako? Pero kahit saglit ka lang. Bakit? Sinusunod mo ang salita ng Panginoon, pinagpala ka, nagkaroon ka ng kapital ngayon. Diba? Nakabil ka ng mga property ngayon. Di ba mayroon kayong mga kapitbahay, mga kamag-anak, matagal sa abroad pag-uwi? Wala, zero. Bakit? May kulang. May kulang. Hindi lang kasi basta trabaho yan. Hindi lang kasi basta negosyo yan. May susundin ka. Ang salita ng Diyos, totoo. Maging mapalad ka sa paglabas mo at kahit nandito ka sa loob, pagpapalain ka pa rin, mga kapatid. Verse 7, pasasaktan ka ng Panginoon sa harap mo at iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at ataka sa harap mo sa 700. Imagine, kahit may mga kalaban ka, nginingitian mo lang.
Oh. Ako, tanongin niyo ako, ang dami kong kalaban. May mga kaibigan pa ako, naging kalaban ko na. Pero nakangiti lang ako, sige, you will look at me a broken heart. Diba? Mayroon pa nga akong binigyan ng pera na yumakap sa akin eh. Sir, patawarin mo ako, sir. Bakit? Sinisirahan kasi kita, sir. Pinifacebook kita. In-unprint kita. Kayos lang yun. Love your enemy. Do good to them that hate you. Amen? Bless them that curse you. So, ganoon lang. So, anong sinabi ng pen? Kahit marami kang kalaban. Diba? Tatakbo sa'yo yan. Ipapakita sa'yo ng Panginoon kung paano niya lapastanganin yung kalaban mo. Bakit? Kasi sumusunod ka sa Kanya. Imagine mo, 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Ibig sabihin, kunti lang yung naging kalaban mo. Pero, ipapakita ng Diyos kung paano ang maraming kalaban mo ay patatakasin niya. Bakit? Kasi sumunod ka sa Kanyang mga salita. Verse 8, at gagawin ka ng Panginoon na ulo. Sino gusto maging ulo? Alam niyo ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon, gagawin ka ng ulo at hindi buntot, ibig sabihin, nandyan sa'yo yung authority, Brother John. Ikaw yung head. Ikaw ang nasusunod. Hindi ang problema mo ang nasusunod. May kausap ako. Gagawin kitang ulo at hindi buntot. Hindi ka sunod-sunuran ngayon. Masabi ko sa mga anak ko, mag-aral kayong mabuti. Lagi kong sinasabi yung mga anak ko, study hard, learn, and you will succeed. Kasi maraming nag-aaral, hindi ka natututo. Hindi mo pinag-aralan yung pinag-aralan mo. Yung lagi sinasabi ng tatay ko, yung papa ko sa akin, study hard, learn, then you will succeed. May kausap ako. Sa salita ng Diyos, gusto ng Diyos, mga kapatid, we will study hard His Word. Pag-aralan natin mabuti ang Kanyang mga salita, mga kapatid, at ating pong ilagay sa ating isipan at saka sa ating puso. Kaya nga sabi ni Joshua, chapter 1, verse 9, if you will study, meditate the Word of the Lord day and night, then I will make your way prosperous and I will give you good success. Hindi lang basta-basta success, brother. Daryl, God will give you a good success. Bakit? Kasi maraming success hindi good. Nagtatagumpay ka, marami kang inapakan. Nagtatagumpay ka, marami kang siniraan. May kausap ako. Pero ang Diyos pala, kapag totoo ka sa Kanya, bibigyan ka niya ng maganda, good success. Gagawin ka niyang ulo. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim. Anong ibig sabihin? Naintindihan niyo yun? Anong ibig sabihin? Palagi kang nasa taas. Right. Hindi problema sa iyo ang pera. Hindi ka mailalim. Di ba mayroon tayong kasabihan? Bilog ang mundo. Gulong ng palad. Ngayon nasa taas ka. Ngayon nasa ilalim ka. Pero iba sa Panginoon, Brother Samuel. Parang ganda ng Samuel. Parang banal na banal. Ano? Hindi ka naiilalim. Diba? Sino may sabi niya? Hindi po si Pastor Don. Kapag pinakinggan mong mabuti, inaral mo mabuti ang salita ng Diyos, ikay palaging nasa ibabaw at hindi ka magpapasailalim. Woo!
Hallelujah! Ano pa? Kung iyong titigin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Verse 9, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya. Gaya na Kanyang isinumpa sa iyo kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Ano ibig sabihin? Minsan pala, Brother John, hindi tayo lumalakad sa daan ng Panginoon. Kaya pumapalpak tayo, kaya natatisod tayo, kaya tumakambling tayo. Amen? The Word of God will give you light. Ano sabi ni King David? Thy Word is a lamp unto my feet, a light unto my path. Ilaw, liwanag sa aking dadaanan. Yun yung daan po ng ating Panginoon kahit saan ka pumupunta, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Maliwanag ang iyong dadaanan. May kausap ako. Bakit? Kasi sumusunod ka. Para magulang lang yun. Bakit ko binigyan ng sasakyan si Sister Jai? Sumunod eh. Sabi ko, pag nag-high honor ka lang na, nag-high honor ka lang, bibigyan kita ng sasakyan. Hindi ko alam kung saan ako maghahanap ng pabili. Pero yun yung pananampalataya ko. Nag-high honor. Ito pa, kapag nag-summa cum laude ka, bibigyan kita ng house and lot. Tandaan mong araw na ito. Oo. Sige, mag-cum laude na lang. Mukhang nahihirapan ka eh. Mukhang sabihin mo, parang ayaw kong bigyan ng house and lot. Kasi pinupronounce, ang blessing kasi, tuturuan ko kayo. Ang blessing kasi pinupronounce yan. You will pronounce blessing. And then, dapat lagi kang positibo kasi nagmamanifest yan. The more nagiging positibo ka, Brother Louie, the more nag-a-attract yung blessing mo. Pero the more na naging negatibo ka, nagbabounce yung mga blessings sa'yo. Hindi magmamanifest. Kasi manifesting yan eh. Dapat minamanifest mo. Dapat dinideclare mo. Panginoon, ang kinig ko kung anong pangako mo. Di ba? Anong sabi ng Proverbs 29:11? Sino nakamemorize ng Proverbs 29:11? Ha? Sino? Ano nakasaad sa Proverbs 29:11? Ika, ipasok mo nga ron. (29:11) 29, tama ba? Or I know. Jeremiah, sorry. Jeremiah, Proverbs na tuloy. Ano nangyari? Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ano ibig sabihin? Pastor, dinideclare mo yan. Magkaroon ako ng ganitong bahay. Magkaroon ako ng ganitong sasakyan, Brother John. Umpisa lang yung bigos, sunod SUV na yan. Dinideclare mo. Ako habang nagka-drive ako sa Tamaro, dinideclare ko, luma na yan sa kanila. Pagdating ng blessing mo, Panginoon, bago sa akin. Dinideclare mo yun. At maghawak mo sa e-bike mo. Magpipray ka, Panginoon, salamat sa e-bike na ito. Kasi susunod, SUV na ito. Migo mo na. Amen? I know, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yun yung pangako ng ating Panginoon. Yun yung laging imamanifest mo. Yun yung labig aangkinin mo, Panginoon, may mga pangako ka sa akin.
yung pangako mo ay hindi ito babalik na walang kabuluhan. Hallelujah! Magaganap ito. Verse 10. At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa. Sipin mo. Makikita kayo, makikilala ka ngayon. Na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Hallelujah. Alam nagsabing, Hallelujah! Hallelujah! Makikita ng mga tao, Mike! Mike, nang tawag ko sa iyo. Huwag yung Michael, si babaero yung mga Michael. Manginginig sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, sila'y matatakot. May kausap ako. Ba? Marinig pa lang nila pangalan. Dudes? Ha? Oh? Siya pala yung may-ari ng? He is one of the owner of King's Mine Builders. Jerome, siya pala yung may-ari ng sikat na IT firm. Diba? Samuel, siya pala yung may-ari ng construction firm na napakatibay na. Siya pala yung kilala ngayon si Engineer Kay. Siya ngayon ang isa sa electrical engineer ng SM. Partner natin sa construction. Meron tayong construction. Binubuo. Kasabi natin si Ramsey. Nabubuo kami ng construction. Kasi nakikita namin yung mga bata, pagpatawid na tayo, sir, sa kabilang dulo, yung mga bata na yung hawak. Mag-travel na lang tayo. Verse 11, at ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon sa ikakabubuti mo sa bunga ng iyong katawan. Wow! Lahat nagsabing wow! Alam mo yun, anong umpisa na yan? Kung ikay makinig ng mabuti, kung iyong susundin ang mga salita ng Diyos, then, ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon sa ikakabubuti mo. Alam niyo, ano yung nagpapabuti sa katawan mo? Kapag may pagpapala ka, Pastor Wing. Pero pag wala kang pagpapala, lahat na lang negatibong iniisip na sa iyo. Walang malas na yung buhay ko. Tapos ang lahat ng mga negative mag-a-attract sa iyo. Kasi gusto-gusto ng mga negative na element na magiging negatibo ka para hindi ka pagpapalain. May kausap ako. At ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, at sa lupain ay sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Lahat po ng aspeto ng pagpapala, lahat po nandoon yung pagpapala po ng ating Panginoon. Mga kapatid, pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Ito ba? Verse 12, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan. Wow! Alam pagsabing, wow! Mayroon palang kayamanan pa din na mabuti. May kausap ako? Hindi mo lahat ng kayamanan mabuti. Pero kapag sumusunod ka sa salita ng Diyos, iyong pinakinggan, bubuksan po ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan. Wow! Bakit? Kasi ang pinakadelikado
delikado sa tao, hindi yung wala siyang pera. May kausap ako? Ang pinakadelikado sa tao, kapag mayroon na siyang kayamanan. Yung mga tao, mabilis po nagbabago kapag mayroon na. Di ba may mga kaibigan kayo, may mga kamag-anak kayo, may mga kapitbahay kayo, kapag mayroon na, uyo kayo ngayon sa akin. Pero ang Panginoon, bubuksan niyo yung mabuting kayamanan. Bakit mabuti? Kasi hindi ka mapapasama. Kasi napakadelikado po. Akala nyo lang madali ang maging mayaman? Piliin mo, ay hindi gusto ko maging, naku. Baka kung na-stress ka lang sa utang mo na 1,000, paano kapag ang utang mo 1 billion? May kausap ako? Kaya sabi niya, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahonan at upang pagpapalain ang buong gawa ng iyong kamay at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Darating yun. Ngayon, medyo nangihiram pa lang tayo. Yan, alam ni Sister Billy, simula namin, kinausap namin Sister Billy, gusto sana namin magkaroon ng tindahan. Pinahiram kami ni Sister Billy. Oo. Pinahiram kami. Simula namin, hindi po masamang maghiram. Masama ako. Nangihiram din ako. Alam niyo, makinig yung mabuti. Si SM, nangihiram yan. Halimbawa, dito sa Tansa, meron siyang itatayo. O dito sa Trisi, nandito sa Trisi. Meron siyang itatayo. Yung lahat po ng mga establishment na nagre-rent sa kanya, kukunan niya yan ng 3 years security deposit. Ilolon niya yung lupa. Yung lupa, ang pangbayad niya loan. Babayaran niya ng cash. 1 billion ng lupa. O utang sa bangko ng 1 billion. Babayaran niya ng cash. Yung utang niya, babayaran yun doon sa maipapatayo niyang SM. Lahat na nagre-renta doon, yun ang nagbabayad sa kanyang utang. Walang problema siya. Kaya bili ng lupa, utang lang na utang yan, at pautangin ng bangko yan. Bakit? Kasi nagbabayad. Alam ba, mangutang ko ka ba ni friend? At magaling ako magbayad. Sa sunod na mangutang ako, pautangin mo ako. Pautangin niya ako. Kung hindi ako nagbayad sa utang niya, mahiya na akong lalapit. Iba na naman ang utangan ko, kaya dumadami yung nauutangan mo. May kausap ako. Ito yung salita ng Diyos. Matagal ko nang kiniklaim yan. Panginoon, kapag totoo ang iyong pagpapala, huwag kayo mag-alala, kasi mukha kayong gutom. Nagpabili na ako ng pagkain. Kaya makinig kayo. Kapag hindi kayo nakinig, hindi kayo kasama sa pila mamaya. Bibiro lang. Baka mamaya magtampo. May kausap ako. Pagpapalain ang buong gawa ng iyong kamay at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, hindi lang mga kapatid ko. Imagine mo yun. Kung ginawa ng Panginoon yun sa Israel, kaya niyang gawin sa atin yun, Brother Ed. Bakit? Kasi po, totoo ang salita ng Diyos. Amen? Would you say amen?
At inulit ng Panginoon ang verse 13. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos sa aking inuutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Ano ibig sabihin? Gusto ng Panginoon na susundin mo ang kanyang mga utos. Amen. Right. Yung sasabihin mo, ay matanda na ako. Remember, ang nagsasalita nito si Moses 80 anyos. 40 years old si Moses, ready na magiging hari. Inampon siya ng prinsesa ng Ehipto nang pinaanod siya ng kanyang nanay dahil papatayin sila. Nakuha siya, mga kapatid, siya yung next in line na magiging successor, mga kapatid. Amen. Na magiging hari sana sa Egypt. Pero nakita niya minamaltrato ang kanyang mga kalahi. Napatay niya ang isang sundalo na Egyptians at tumakas siya. And after 40 years, bumalik siya dahil tinawag siya ng Panginoon. Sir, pag may edad na tayo, alam niyo, sikreto niyo, gusto niyo maging active kahit may edad na kayo? May kausap ako, make your life busy. Huwag kayong titigil na lang sa, just make your life busy. Mag-isip ka pa, saan ako pupunta ngayon? Ano yung gagawin ko ngayon? Make your life busy every day. Because a busy life is a happy life. Make your life busy. Tawagan niyo ako, Pastor, cooking ha tayo, Pastor, ikaw mabayad? Yes, no problem. Come on. Diba? Make your life busy. Pastor, pwede ba tayo pupunta ng ng 100 islands? Di ba ako nakarating ng 100 islands? Come on! Make your life busy! Sa iyo ang ulam, Pastor. Kami ang kakain. Kami ang kanin. Ganun. Just make your life busy. Diba? Kasi ginagawa tayo ng Panginoon na ulo. Ulitin ko. Alam mo ba bakit ginagawa kang ulo? Para kontrolado mo ang lahat ng bagay. You control everything. Kasi sa buhay natin, hindi pwede na wala kang problema, hindi pwede na wala kang mga pagsubok. Pero kapag ikaw ang ulo, kontrolado mo yan. Hindi ka buntot, hindi ka sunod-sunod sa problema mo. Kung saan yung problema? Dahil kita dito, susunod-sunod ka na, wala akong gagawa. Pero kapag ulo ko, kontrolado ko, tumigil ka. Diyan ka lang. Problema, diyan ka lang. Karamdaman, diyan ka lang. Stipot ka diyan. Di pa ko tapos. I am Samuel. Diyan ka lang. Tigil ka muna diyan. Kasi mayroon ako gagawin. Ganon ang authority kasi ulo ka. Hindi yung kunting bagay na lang. Kasi tumitingin ka sa blessing, no? Mukhang masyado itong malamya. Dapat strong in mind, strong in heart. You're strong. Bakit? Kasi naintindihan mo kayang salita. Ulo ka. You control everything. You lead. Kahit marami kang pagsubok, kahit marami kang problema, you lead. Why? Because you are the head and not tail. Diba? Mas masarap ang panga ng tuna kaysa sa buntot. Diba? Pag nag-ihaw ka, ang sarap ng panga. Diba? Mas mahal yung panga. Pasududs. Kaysa sa buntot. Ba, sarap. Wow, sarap. Sausaw. Gutom na kayo? Ha? Yun ang pangako ng Panginoon. Favor, promotion, and victory. Bakit tayo nandito? Dahil sa pabor po ng Diyos. Lahat yan! Dahil sa pabor yan. Di ba iniisip everyday? Magtataka ka, sabi nga ni Badal ako, ganito lang tayo, di ba? Simple lang, pero meron tayong sariling bahay. Di ba?
Yun yung lagi kong sinasabi sa asawa ko, Pastor Jaja. O, tingnan mo naman. Hindi kita pinapagtrabaho. Hindi ako nagtatrabaho ng yung, alam mo yung may oras. O, nabubuhay ka sa diskarte lang. Pero tingnan mo ngayon, wala nating mayroon sa bahay. Noong nakaraang buwan, pinuntahan ko na yung Montera eh. Magkano utang namin? Sige sir, kumputin ko. I will issue a check. I'm done. Hindi na ako babalik dito. Sige mo, laylay ng Carmona. Yung nakaraan pa, doon pa sa ano. Buti na lumipat dito. Laguna pa. Pupunta pa kami ni Sterlita doon sa Santa Rosa. Layo. Kaya ngayon, I'm done. Diba? Another project. Kontrolado mo na, Samuel. Parang iba yung tunog nyo pagkakarinig ka ng Samuel Sterling, di ba? Ay, ikaw nagbigay ng pangalan. Samuel ka, nakipagawa ka ng calling card ngayon. Contractor, Samuel Toledo. Big time yung dating ngayon. Ano yung kontrata ninyo? Renovation po. Diba? We will build your desire. Naniwala ba kayo na gagawin tayong olo at hindi buntot, mga kapatid? Maniniwala kayo bakit? Salita ng Diyos yan. Pabor ng Diyos yan. Ipopromote ka ng Panginoon. At kapag pinopromote ka ng Panginoon, matitikman mo ang tagumpay at Diyos. Favor, promotion, victory! Woo! Hallelujah! Mararamdaman mo, alam mo, mararamdaman mo. Iba talaga. Awang nagdadrive kami ni Doon sa Inlex ni Doons. Bang! Pinto-pintuhan kayo. Fulfilling talaga. Ano ba? Tapos may mga mabibilis din na mga big bike. Nak-nak! Ginaganon kayo. Ikaw lang, bahala kang mabilis ka dyan. Kami, panghanap ano lang to. Ride lang to. Pag mag-disgrasa tayo, relax lang tayo. Diba? 100, 130 din. Minsan matutokso ka eh. Chill lang. Chill. Isang gamit mo lang ng motor. Balik ka lang naman. Yung isa sa review na sa akin, balik na kami, ganito na. Sabi ni Mr. Jajan, tingnan mo, bibilihin mo yan, nakaganan ng yung hindi yan na mayari. Yung isa pa, nakaganan ng kamay niya. Sa rider po ako dati, rider. Diba? Kita rin doon, gano'n kamay. Balik-balik yung kamay. Pati ribs lahat dito, balik-balik. Sabi ko sa kanya, kapag ibibigay ng Diyos yan, hindi tayo papahamak dyan. Bigay ng Diyos eh. Pero kung sarili mo lang, pinilit mo lang, hindi ka pagpapalain yan. May kausap ako, lahat ng tagumpay natin, mga kapatid, galing sa Diyos. Kasi bubuksan ng Diyos ang mabuti niyang kayamanan. May kausap ako, mayroon kasi mabuting kayamanan eh. Yun yung request ng Panginoon, bago man lang ako mamatay. Maranasan ko yung mabuti mong kayamanan. Para pagdating ko doon sa kabilang buhay, matatanaw mo, salamat talaga. Napakasarap pala dito sa pakalawang buhay. Pero hindi mo maranasan yon. Tandaan niyo, may pangalawang kamatayan. Yung kamatayan mo dito, hindi pa yan final. Mayroong pangalawang kamatayan. Walang hanggan yun. Lahat ng kalungkutan, lahat ng hindi maganda nandoon sa pangalawang kamatayan. At alam niyo ang pinakamasama, Brother Samuel, makikita mo yung nandoon sa kabilang buhay. Basahin niyo Luke chapter 16. Nakita niya si Lazaro. Ang bihira. Ganda na talaga ni Lazaro. Ibig sabihin, yung mga nandoon sa dagat-dagatang apoy, makikita na yung nandoon sa langit. Parang crystal clear. Ang masakit doon, alam mo, naranasan niya na mainggit. Hindi kayo tao kung hindi kayo naiinggit. Maka-plastic kayo.
Kung nainggit ka, sana ganito yung buhay ko. Kapag nakakita kayo ng ganyan, tuturuan mo kayo. Wow, dapat magiging masaya ka. Alam mo, nakita mo yung kapitbahay mo na bumili ng bagong sasakyan. Wow, i-appreciate mo yun. Ganda ng bagong sasakyan. Sa akin, inang mo pa eh. Inaayos pa yung papilis. Dapat positibo ka. Malapit din sa akin. Oh, malapit din sa akin. Oh, salamat. Ganda magkaroon ng ganito. Kasi law of attraction yun eh. Manifestation yun. Hindi yung sana mabangga ito. Dapat maging masaya ka. Alam niyo ba, nag-usap kami ni Mother Louie nung binili niya yung conquest niya. Kasi ano to sir? Cash. Sabi ko sa kanya, ano sa tatandaan mo? Cash din gusto ko. Mahirap na mag-ano ka ng monthly. Manifest yun. I-imagine mo yun. Tamaraw yung hawak ko sa kanya, conquest na. Sabi ko, casting gusto ko. Sabi ko, maganda yan kasi mahirap eh. Imagine mo yun kung utang ang anohin mo, almost 600 to 700,000. Yung diferensya. Yung 600 to 700 mo, ang dami mo na mabibili nun. Di ba? Pero inisip natin lagi, hindi, mahal eh. Paano darating sa'yo nang negative ka na? Oh. Lahat ng halos sasakyan ko, cash. Bakit? Yun yung pinuportray ko. Cash, magbibili ako. Cash. Cash sa ulo. Cash. Importante cash, di ba? Cash. Oh, tayo. May dalawa kong sasakyan, bigay sa akin. Binibilang-bilang ko yung lahat ng sasakyan ko. 10. Mayroon pa akong sasakyan pandagat. Alam yung pangarap ko ngayon, Brother Samuel? Sasakyan pang impapawid. Pero tapusin mo natin yung chat. Masyado na tayo masakit dito. Malapit na. I-claim na natin tansa. Magkaroon tayo doon, tansa. Magkaroon tayo doon. Kasi ang ganda ng pagandang gabi. Pag natapos na yung tulay na ito bataan, wala na. Power ng Gabiti. Tapos ang Lindol, ang doon ng banda ang Lindol, Carmona at saka Jimmy lang. Dito banda. Wala tayong Lindol dito. Alam niyo ba yun? Ano, makinig mo din. Tagal-tagal mo na natin kundi. Malapit na yung malapit na yung pagkain. 2006, nanaginip ako. Sabi nga Lester Chi, ang tagal na ng panaginip mo, Pastor. Nanaginip ako na nabiak yung lupa ng Metro Manila. Nasa ano ko nung siya nakapunta ng Cloud9. Punta ka sa Cloud9, nakikita ko yung baba. Bumitak yung lupa. Ang daming sunog. Bakit kaya ganun yung panaginip ko? Kaya sabi ng Panginoon, pumunta ka ng Cavite. Cavite? Okay. Kausapin ko si Ma'am G, magkaroon ng gawain sa Cavite. Ayun na, ginamit ko si Ma'am G. In-invite niya ako, 2003, magturo doon sa kanyang kinder school. Sabi ko kay Ma'am G, magkaroon ng gawain dito. Natupad yung mga kapatid, 2009. Hindi nyo ba alam? Itong pinto ha. 2009, pag-alis namin sa bahay, sumakay kami, grabe yung buhos ng ulan. Imagine pati driver hindi nakita yung harapan, yun yung undoy. Sabi ko, Cavite, papunta na sa Cavite, bakit dito na? Pagdating namin dyan sa Kawit, Nobilita, baha! Nakarating pa rin kami ng tansa. Sabi ko, baha na. Nalala yun, 2009, undoy. Tinawagan na sila tatay. Tay, kumusta dyan? Sila mamang. So, malapit na pastor, nandito na namin sa tindahan ng tubig. So, manampalataya lang kayo, hindi yan aabot yung dyan. Yung baha dyan, yung sa baba, wala na. Halos bubong na yung doon. Sino nakalala sa undoy? Baha talaga yun. Kinig kami sa balita, wala na. Pasig, lubog, Marikina, lubog na.
Ay, sunod siguro ito, Pasay na. Ay, hindi rin kami makauwi. Bakit? Yung nobilita niyan, kauwi, lubog na yan. Yung mga sasakyan yan, naglulutangan na. Hindi na alam, kaya konting ulan lang. Ang mga sasakyan yan, nilalagay nila sa tulay. Oo, lubog na. Eh, pinakita ng Panginoon sa akin. Kakaroon ng ganun. 2012, nauso yung the big one. Imagine nyo ito, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12. After 6 years, mayroong prediction, magkaroon ng the big one ng Metro Manila. Oops, hindi ko kayo tinatakot. Hindi ako mahilig sa ganun. Pero every 400 years, makinig yung mabuti, mayroon pong matinding pagkalaw ang lupa. Every 400 years. Now, go back, during 16th century, yun yung isa sa pinakamalakas na mga lindol na pati yung mga lupa noon umiilalim. Ngayon, hindi lang nila alam na may mga fault line dyan kasi may mga natabon-tabunan. Pero dati, bang, bumitak yan. Distansya yan. Bitak ang lupa para nagiging bangin. Ang fault line hanggang GMA Cavite. Hanggang doon kayo sa Rizal. Alam niyo, lulitak. Ang prediction yan, pwedeng mag-divide yung Manila. Quezon City, Muntinlupa, Marikina, bitak yan, Rizal, Laguna. Pinakamalaking fault line nandito sa Region 4A at saka sa Metro Manila. Na manalangin kayo na kung sakaling mabitak ng lupa, hindi kasi kasama sa mabitak. At kung mahulog man kayo, manalangin kayo na mabuhay kayo. At kung mamatay kayo, manalangin kayo na mapapunta kayo sa Panginoon. Take choice. Ganoon lang talaga. Pero mas maganda, manalangin kayo na Panginoon, yung kamatayan ko naman, huwag mo na muna kong ibaon sa lupa. Alam mo nangyari yan? Panahon pa ni Moses, bumitak yung lupa. Lahat ng nagre-rebelde sa Panginoon, nahulog doon sa lupa. Nilamon ng lupa. Paano yan kung halimbawa, mamaya, magkaroon ng napakalakas na lindol, mabitak yung lupa. Nagtataka ko bakit mayroong sunog. Nung nabitak yung lupa sa sobrang lakas ng lindol, wala pa kaming anak nun. Ang hawak kong bata, 2. Kester Jaja, 1. Imagine mo yan, wala pa kaming anak. Mayroon ako nakikita, bakit may anak ako? Hawak-hawak ko, imagine ko, may anak ako. Wala pa kaming anak nun. 2006, 2007 pinanganak yun si Jairo eh. Bakit may sunog? Yun pala kapag nagkalindol, siyempre, may nagsasaay, may mga nagluluto. Ang lindol niyan, mga gason niyan, mga pinaglutuan, siyempre, sunog-sunog yung mga bahay. Yan yung pinakita ng Diyos sa akin. Yung Metro Manila, bang daming sunog. Dahil sa lindol. Luzon, Visayas, Mindanao, gumagalaw na po yung lupa. Kaya matalangin kayo palagi na wala kayo sa ilalim ng elevator, wala kayo sa building. You need to pray. Kaya ang pagpapala ng Panginoon, meron pong pabor sa atin yan. Kapag binibless ka ng Panginoon, don't forget to bless others. Pwede magpalakpakan ng ating Panginoon. When God bless you, don't forget to promote others. Then when God bless you, don't forget na tawagin mo yung iba mga kapatid to celebrate your victory. Pagtawag na, let's celebrate! Now ngayon, kinigyan mo buti. Meron kaming listahan na ginagawa. Hanggang December, mayroon kaming tinitingnan ng mga kapatiran. Kapag nakikita namin na very active
hindi nalilate, mayroon kaming sorpresa. Para magiging ma-challenge natin, dapat hindi na ako malate. Andahan ka kasi trabaho natin. Sa tuwing ba nagtatrabaho tayo, nalilate? Hindi magaling, di ba? Ilang late lang ang pwede sa'yo. Pag nagtatrabaho ka, maganda hindi ka nalilate. Surprise! Amen? Naniniwala pa kayo na bubuksan ng Diyos yung kanyang mabuting kayamanan? At kayong matanda na po ko, wala na mo yan. Mayroon po. Mayroon nagsasabi, kapag nanalo ako sa loto, problema, hindi ka tumataya ng loto. Hindi ka nagtataya. Pero wala namang masama kung tataya ka. Wala namang masama yan. Ang Panginoon mag-bless sa atin. God will give you favor. Ang sabi ng Bible, si Joseph, lahat ng mahawakan ng kanyang kamay ay pinagpala. Lahat! Kaya nagtataka si Potiphar, grabe ito. Kaya anong ginawa? Natukso yung asawa ni Potiphar at pinagbibisikitaan si Joseph. Pero kahit na ganon, hindi siya natukso, mga kapatid. Kahit anong tukso mananatili kang tapat. Strong. Kasi ang Panginoon, tinitingnan po tayo kung handa na ba tayong pagkalooban niya ng mabuting kayamanan. Patayo tayong lahat na hallelujah! Favor, promotion, and victory. God will give you favor, God will promote you, and God will give you victory! Gagawin ka niyang ulo at hindi buntot, mga kapatid. Pawitan natin ang ating Panginoon. Our God is greater. Thank you, Jesus. Naniniwala pa kayo na God can do everything, God can do anything. Kaya kanyang pagpapalain. Thank you, Jesus. He can turn water into wine. Ano ang ibig sabihin nun? Yung walang lasa, walang kulay na buhay mo, kayang bigyan ng kulay.